Magandang araw, Sir Neb. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ng tiyuhin ko na halos kalalaya lang mula sa kulungan. Noong bagong dating pa lang daw siya sa selda, nakaramdam na siya ng kakaiba. Si Tito yung taong hindi madaling matakot. Wala siyang inuurungan, kahit yata kamatayan. Pero nung mga sandaling yon, hindi raw niya maintindihan kung bakit nagtaasan yung mga balahibo niya. Maliit lang daw yung selda at medyo kulob, kaya naman maririnig mo talaga yung mga ingay tuwing gabi. Unang gabi pa lang daw ni Tito doon ay may nagparamdam na sa kanya. Nagising daw siya nang may marinig siyang mga ingay. Parang nanggagaling daw yun sa loob mismo ng kanilang kulungan. Yung unang narinig niya ay parang tunog ng nag-uumpugang bakal. Napakalakas daw nun, sadyang nakakabulabog. Nagtaka pa nga raw siya dahil tulog na tulog pa rin yung mga kasama niya sa kulungan. Hindi raw alam ni Tito kung saan nanggagaling yung ingay. Puro tulog naman daw kasi yung mga nakakulong sa katabi nilang selda. Hinayaan na lang daw niya dahil iniisip niya na baka sanay na ang mga yon sa ingay, kaya nakakatulog sila ng mahimbing. Pagpikit daw ni Tito, biglang may sumitsit sa may tenga niya. Tapos naramdaman niya na parang may umupo sa higaan niya. Nung magmulat daw siya ng mata, wala namang nakaupo roon. At isa pa, lahat daw ng mga kasama niya ay tulog na nga. Pagdating ng madaling araw, muli na naman daw siyang nagising. Narinig niya kasi na may umiiyak sa tabi niya. Dinig niya raw ang paghikbi nito at yung mayat-maya na pagsinghot. Ang nakakapagtaka raw, Sir Neb, boses babae ang naririnig niya, gayong puro naman lalaki ang nandoon sa kulungan. Hindi na raw siya nakatulog nun. Iniisip niya kung tama ba ang hinala niya na minumulto siya. Pero pilit pa rin daw niyang kinukumbinse ang sarili niya na baka imahinasyon lang niya yon o di kaya parte ng panaginip niya. Sa ikalawang araw na pananatili niya sa kulungan, doon na raw siya talagang nasindak kasi nung magising daw siya, nakita niya na may lalaking nakabitin sa loob mismo ng kulungan nila, sa tapat mismo ng higaan niya. Kisap mata lang daw yon, bigla ring nawala pagkurap niya. Simula raw nang makita niya yon, palagi na siyang dinadalaw ng takot. Gabi-gabi rin siyang binabangungot at kung minsan pa nga ay nakikita niyang may babaeng nakadagan sa dibdib niya. Dahil sa takot, sinikap daw ni Tito na magbagong buhay. Sumasali siya sa mga Bible study at kailanman ay hindi siya nagpasaway para lang mapababa ang sintensya niya. Bagay na nangyari naman. Hindi raw alam ni Tito kung dapat ba siyang magpasalamat sa mga multo. Sila kasi ang naging dahilan niya para makalaya ng mas maaga sa piitang yon. Hello po, Sir Neb. Ako po si Kevin. Nais ko pong ibahagi ang tunay na karanasan ni Lolo. Naikwento niya lang ito sa akin noong nabubuhay pa siya. Nakulong daw si Lolo dahil minsan na siyang naging biktima ng hirap. Dahilan para magbenta siya ng mga, alam mo na, Sir Neb, yung mga gamot na hindi dapat. Nung makulong daw siya, 2 beses sa loob ng 1 buwan kung magkaroon sila ng parang misa sa loob ng kulungan. Dinadalaw sila ng mga pari na mula sa malapit lang na parokya doon. Araw daw ng Biyernes noon. Hindi na niya matandaan ang eksaktong petsa. Basta gabi raw nangyari yon. Nagtaka raw si Lolo noon dahil may nakita siyang palakad-lakad na pari na nakasuot pa ng kulay itim. Hindi ito katulad ng mga tipikal na pare na madalas ay nakaputi. Napaisip siya dahil una sa lahat, maghahating gabi na raw yon. Pangalawa, sa susunod na araw pa magaganap yung misa. Sa kabila ng pagtataka niya, sinundan pa rin niya ng tingin yung pare. Nagpunta raw yon sa pinakadulong selda. Nang silipin niya ito, nagulat siya
dahil nasa loob na ito ng selda. Ni hindi man niya narinig na bumukas ang pinto, tsaka wala naman itong kasamang pulis para mag-assist sa kanya. Doon na raw kinabahan si Lolo. Alam niyang may kakaiba sa paring yon. Hindi kasi lumilingon, o kung lilingon man ito, buong katawan niya ang gagalaw. Parang napakatigas ng leeg niya at napakabagal niya pang maglakad. Nung muli niya itong silipin, nagtaka raw siya dahil wala na doon yung pare. Tinignan pa niya sa iba pang mga selda pero wala doon. Napansin na lang daw niya na parang nabalutan ng usok yung loob ng kulungan nila. Dali-dali siyang lumingon sa likuran niya dahil akala niya ay may nasusunog. Napasigaw na lang daw siya ng sobrang lakas. Nung pagharap niya ay bumungad sa kanya yung pare. Wala daw itong muka na para bang burado dahil hindi niya talaga makita ang itsura nito. Ang malala pa, Sir Neb, bigla na lang daw parang nagwala yung pare at nagsimula nitong iumpog ang ulo niya sa pader. Paulit-ulit daw at talaga namang nakakapangilabot. Dahil sa ingay ng sigaw ni Lolo, nagising lahat ng mga kasamahan niya sa kulungan, pati na rin yung mga nagbabantay. Kinabukasan, nalaman daw ni Lolo na madalas daw talagang magpakita roon yung paring yon dahil malapit lang daw doon ang lugar kung saan ito namatay. Kung paano ay walang nakakaalam. Basta na lang kasing natagpuan doon ang duguan na bangkay niya. Ako po si Berong, Sir Neb. Criminology ang kurso ko pero undergrad pa. Sa tulong ng tiyuhin ko ay nakapagtrabaho ako sa isang piitan dito sa probinsya namin. Hindi ko na lang po ibibigay ang ilang mga importanteng detalye. Basta yun po ang naging unang trabaho ko. At doon ko rin first time na naranasan na makakita ng mga kaluluwa. Imposible mang isipin pero totoo pong nangyari ito. Medyo nagte-training pa ako noon at sumusunod lang sa mga utos. Habang nakatambay ako, may dalawang mag-asawa na sa tansya ko ay nasa 70 na ang edad. Basta matanda na sila, Sir Neb. Pareho ng puti yung mga buhok nila. Dadalawin daw nila yung anak nila at sinabi pa nila sa akin na yun na raw ang huling pagdalaw nila. Naawa ako kaya pinayagan ko lang sila. Pero habang pinagmamasdan ko sila, napansin ko na lang na nakalutang sila ng mga isang dangkal mula sa sahig. Ilang beses akong kumurap pero hindi pa rin nagbabago yung paningin ko. Talagang nakalutang sila. Hindi man lang sila humahakbang pero nakarating sila sa area kung saan nila makakausap yung anak nila. Kahit na kumakabog yung dibdib ko, pinilit ko na lang na maging kalmado. Inisip ko na baka kulang lang ako sa tulog o kaya nagugutom lang ako. Makalipas ang 30 minutos, muli kong nakita yung dalawang matanda. Nakangiti sila habang nakatingin sa akin. Halos masindak ako dahil tulad ng una kong nakita, nakalutang pa rin sila. Nangangatog na yung tuhod ko nang lumapit sila sa akin. Nagpasalamat sila habang ako naman nakatulala lang. Sino ba namang hindi matutulala, Sir Neb? Matapos silang magpasalamat, ay unti-unti silang naging parang usok. Tapos hindi katagalan, naglaho na sila sa harapan ko. Nung makabawi ako sa pagkabigla, pinuntahan ko yung anak nila. Nakita ko na umiiyak ito. Sabi niya, dinalaw raw siya ng mga magulang niya sa kanyang panaginip. Yun daw ang araw ng 40 days nila. Sabay daw kasing namatay yung mag-asawa, kaya sabay din ang 40 days. Yun na raw ang araw na aakyat ang kanilang kaluluwa. Hindi po ako makapaniwala na makikita ko ang mga kaluluwang yon. At hindi ko lang nakita, kundi nakausap ko pa. Kung sa anak nila ay sa panaginip lang sila nagpakita. Sa akin, harapan pa at nakipag-usap pa nga.